Senator Alan Cayetano is recognized. Sir President, on that Minority Leader is recognized. may I know, Sir President, will that be the new rule? Because under the present rule, kung sino may jurisdiction, siya yung magde-decide. So for example, siya ay incarcerated... By the way, shout out nga pala kay Rodrigo Alihaga. Magandang araw po sa inyo, sir. Maligayang pagdating dito sa ating channel po. Live po tayo ngayon. Itong mga pinag-usapan natin mga kababayan. Sir, comment po kayo dyan kung agree kayo dito sa mga nakikita nating issues dito sa mga ginagawa ni Tito Sotto, mga kababayan. Mukhang naibenta na talaga ni Tito Sotto itong Senate doon kay Tamba, mga kababayan. Okay, so again, si Rodrigo, malagaling pagdating dito. At of course, shout out dyan sa staff ni Alan Peter Cayetano dyan, yung maganda mga kababayan. Under RTC. So magpapaalam tayo sa RTC kung pwede natin hiramin. So nagpaalam sila sa atin kung pwede natin nila hiramin yung witness. Kasi insulto po sa atin yung sabihin may mangyayari sa kanya dito. Unang-una po, 24 tayo na lahat independent. Sinabi na rin po ng Senate President na ginagalang natin na independent ang Senate. Never naman po nagkaroon ng problema dito. ZTE, Pangulo pa. I remember dito, munti kaming maghablutan, if Senator Lacson remembers, with former Congressman Andaya, with our other witnesses, with Secretary Neri. Di ba, parang may PSG pa atang pumasok, whatever, no? But we were able to handle it well and come to a conclusion. My point, Mr. President, is this. What if the reverse happens now? What if we borrow a witness from the House? Papaya, is that the new rule now? Na PNP custodial na, or makikiusap tayo pabalik sa House? Because I don't think we should change rules without doing it either in caucus as a group. But I see the wisdom, Mr. President, of your immediate action. I'm not questioning your immediate action, Mr. President. I'm just asking, moving forward, shouldn't we keep... Kasi mga kababayan, nag-decision si Tito Sotto, mga kababayan, ng kanyang-kanyang sarili. Pero of course, Senate President siya. Katulad din ni Cheese, meron ding napag-desisyonan si Cheese dati, mga kababayan, na siya lang. Hindi na kinakailangan ng caucus. Pero ito, ano yan? Imagine niyo mga kababayan, ang nagdesisyon ay contempt ito yung Blue Ribbon Committee. Committee, hindi isang tao lang. 'Di ba? Hindi isang tao lang So, parang hindi tinanggalan mo ng kapangyarihan yung Blue Ribbon Committee kasi nag-decide ka na, sige, I have to give in. Yan yung issue siya, mga kababayan. Old rule na kung sino may custody, yun ang mag-keep nung custody niya, Mr. President. Yes, and that is the decision that the presiding officer made last night. Indeed, you are right. He is in our custody. Now, what we did yesterday was what we call parliamentary courtesy in accepting the proposal that he be not returned here, but still under the care of the Senate. Now, ayan mga kababayan, parliamentary courtesy. Anong comment? Anong masasabi niyo dyan mga kababayan? Comment kayo dyan. Kailangan magbigay ni I have to give in kasi for parliamentary courtesy kay Speaker Martin Romualdez. Ikaw nag-iisip ka, posible. Pero yung isa, yung si Tamba, sa tingin mo ba nag-iisip yan? Kasi in the first place mga kababayan, kung nag-iisip si Tamba ng parliamentary courtesy between the two houses, hindi sana magre-request, dito muna sa amin ito Kasi mga kababayan, nakikita natin dito na itong engineer nito na si Bryce Hernandez, mukhang may kumausap kasi dito mga kababayan kasi yan naman talaga trabaho ng mga congressmen, mga kababayan. Nililito tayo. Nililinis nila yung sarili nila, mga kababayan yan yung problema. Again, parliamentary courtesy lang yung rason ni Tito Sotto, mga kababayan. Pwede ka naman magbigay ng parliamentary courtesy. In fact, sa pagpahintulot mo na umattend yung nakakulong na cite in contempt na resource person dyan sa Senado, pinahiram mo sa kanila bilang resource person din. Hindi ba yan parliamentary courtesy? Bakit ngayon kailangan mo pang mag-give in dahil sa parliamentary courtesy? Hindi ba kaya nakapagbayad na si Tamba?
mga kababayan. I-comment nyo nga dyan. Kasi imagine niyo, Soto hindi assuming talagang hindi tumatanggap ng sweldo niya yan bilang senador, ha? Nakinabang sa makinarya ni Tamba last election. Oh, and most likely nakapaglabas din yan ng pera para sa kampanya. Imaginein mo, hindi ka tatanggap, maglabas ka. Pero kagaya ng sinasabi nila sa Diskaya, mga kababayan, hindi kami naniniwala na 2%, 3%, 5% lang kinikita mo. Walang matinong, sabi nga ni Tito Vico Soto, walang matinong negosyante na magninegosyo pero palugi. Parang ganito din, mga kababayan, di ba? Walang matinong senador or politiko maglalabas ng pera, ilang milyon or bilyon para sa kampanya, tapos hindi tatanggap ng sweldo. Nako, mga kababayan. Ito, patuloy natin. In the issue of, let's say, keeping it here, or the previous tradition that the Senate may cite in contempt anyone and keep him here. We have also placed a witness to Muntinlupa, if you will recall. Yes. We also even sent somebody to the Pasay City Jail. So I don't see any reason why we cannot commit this particular fellow to the PNP Custodial Center. But then again, I will leave to the decision of the body. That was my decision last night. But if there is something that is a new decision that you would want, I will throw it to the body. Mr. President, I respect your decision, and I will tell you if I don't. I have always been honest and told you what I thought, no? And I do agree that certain decisions have to be made right away by the Senate President at that point. And you do not want a constitutional crisis or ayaw natin mag-agawan ng witness sa gitna ng and perception is important. Kung nakipag-agawan po kayo o tayo kagabi, it would appear na baka may katotohanan yung sinabi about senators kaya pinipilit natin dito. The problem is, meron din kasing perception tuloy that by not having him back here, baka nga totoong ini-influensya natin. But from my point of view, from a limited point of view at this point in time, when he was here, no one was talking to him from the Ito, tapos na muna. Alan Peter, kaya tanong nga ba, maganda itong sinabi niya dito. Senate panel. But according to Senator Marcoleta, he got information that the witness was being asked to single out senators there. So only God knows if Senator Jinggoy is the good one or the better one. Only God knows the totality of accusations against Brother Joel. But what do I know? I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech na ng speech to tungkol sa flood control. Even President Duterte had a speech na ang problema ko, DPWH. And never tinago niya ni President Duterte. Nandun yung po, nasa Facebook, nasa TikTok, na sinasabi niya baka may ghost project pa. 2022, to be fair to our new chairman of the committee on the Blue Ribbon Committee and the Senate President, you weren't here at that time, but I'm sure you monitored it. Tinuturo naman niya ni Secretary Bunuan kung bakit nagkaganon yung budget at ba't suddenly lumaki na naman yung budget. No? So the point is, Mr. President, perception here matters. Tama. Tomorrow ba or the next day, we will announce, I think Malacanang has already said they will announce a independent commission. The minority has not discussed whether we will support it or not. Personally, I support it. But just like Ferdinand Marcos Sr., he always asked the opposition for one member. Kasi kahit gaano ka-independent ang members niyan, kahit anong integrity niyan, tao pa rin yan Pwedeng may agenda pa rin yung mga yan. So we will discuss in the minority. For example, kung maglalagay sila doon, do they commit? Hindi sila tatakbo for national office in 2028. Baka may integrity nga. Gagamitin naman yung commission to run in 2020. Will they sign also that wala silang conflict of interest? Because some of the credible people now being interviewed are part of conglomerates and are working for oligarchs that also have their interests, maybe not in infrastructure, but on other things. So ang point ko, Mr. President, na-disrupt yung sistema ng corruption, which is good. Pero ang ginagawa pabalik ng mga corrupt, dinidisrupt din tayo Dinidisrupt din yung mga investigators. So yesterday, I'm happy we have a consensus, the majority and minority, that we should continue our hearings. Iba yung sa House. I mean, wala tayong pakialam doon. If we agree with it or not, nasa sa kanila yun. Kung nag-iimbento sila o totoo sinasabi nila, yan ang sistema Democracy is messy. Tayo po dito, respetuhin din nila. Kung may problema sa miyembro natin, 24 naman po tayo. We call out each other and we find a way to still have coffee or merienda together in the lunch. Sometimes not for 1 week because we're upset at each other. But that's the system, Mr. President. So again, Mr. President, I support, I acknowledge your right and the wisdom of deciding that last night. But ito mga kababayan, stop na muna natin dyan. Ito maganda ito mga kababayan. Nakikita lumalabas dito na magkakaroon ng independent body, pero of course
Mayroong dalawang pangalan nga ngayon lumalabas mga kababayan na kung saan yung isa dating DPWH, ako I doubt mga kababayan kasi yung problema sa DPWH ang tagal na niyan eh. Hindi lang yan ngayon eh. Mas malala ngayon kasi yung mga congressman talaga ang nag-uudyok dyan. Sa pagkakalam ko, narinig ko dati mga kababayan, ano lang, parang pasasalamat lang ng mga contractors doon sa mga congressman, doon sa mga empleyado ng DPWH, yung mga konti-konti lang mga binibigay. Di ba? So, pero ngayon nga, milyon-milyon na eh. Hundreds of millions na yung pinag-uusapan ngayon eh. Kaya, yung isa sa mga pinili, I doubt din eh, mga kababayan eh. Pero eto, maganda itong sinasabi ni Peter Cayetano mga kababayan na talaga magrespetuhan yung Senate at Congress. Kung ano yung desisyon ng Senate, magpatuloy o hindi, well, dapat respetuhin ng Congress. Kasi mga kababayan, lumalabas dito na pinapakita dito ni Tamba mga kababayan sa buong Pilipinas, hindi lang sa Senado. Ito nga ano ko hindi ko alam kung napapansin ni Tito Soto ito, kung nakikita niya sarili niya sa salamin, kung anong masasabi niya sa kanyang sarili sa pagharap niya sa salamin dito sa mga aksyon na pinakita niya. Kasi pinapakita dito ni Tamba mga kababayan na yung Congress, given na yan. Ano talaga yan? Luhod talaga yung mga congressman kay Tamba. Ngayon, dahil dito sa mga nangyayari ngayon, pinapakita dito ni Tamba na pati Senado luluhod kay Tamba. Di ba? Ito, yan, klarong-klaro. Senate President, wala kang maibigay na klarong rason. Kailangan mo lang magsabi na I have to, decide it immediately. Pwede mo naman sabihin, dito mo na sa amin yan. Magkonsulta mo na ako. Kung nanganganib siya, edi, lagyan natin ng 5 security, katabi niya matulog. Para sigurado. Di ba? Tapos bukas, pag-usapan namin, then mag-decide kami, bigay ko kung anong decision. Nako, ito problema tayo dito mga kababayan. Kaya, well, moving forward mga kababayan, na ako'y kinakabahan dito sa mga posibleng magiging resulta ng hearing or ng hearing ng Senate mga kababayan. Ayan, sa Congress given na yan, papunta talaga yan kay Duterte. Alam na natin yan. Hindi pa nag-uumpisa, alam na natin yan. Pero itong sa Senate mga kababayan, delikado ito. Sabi ko nga, ito na lang yung mukhang natitira nating pag-asa ngayon. Yet, ito pa ang posibleng mabababoy dito. Ika nga ni Alan Peter Cayetano, dinidisrupt yung proseso. Nabulabog na sana eh. May mga pangalan na sana eh. Ngayon, hinayaan natin na kontrolin ni Martin Romualdez ang dalawang bahay, yung Congress at ang Senate. So, ang ending nito, wala talaga mapaparusahan nito. And unfortunately, yung presidente mga kababayan pinagtakpan pa si Martin Romualdez ngayon. Well, anyway, so dito na lang po muna tayo mga kababayan. Maraming salamat po sa mga nanood dito sa live natin. And again, comment kayo dyan kung anong masasabi ninyo dito sa mga nangyari mga kababayan. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.